Amen! Happy Sunday kanatong tanan! Andam na ba kita sa pagdaig ng buhay nga Diyos? Amen. Amen! Okay, amen! Nagingon ang Salmo 100, versikulo 1, taman 4. Awiti nga malipayo ng Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay. O panuol kamo kaniya. Uban sa malipayong mga awit. Ilha ang Diyos nga Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato og kita. Iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puluyanan ug daiga siya dito. Amen ug amen. Hallelujah. Hallelujah. Tuguti igsoon nga ablihan sa Ginoo imong mga mata. Aron ikaw makakita kaniya ug ablihan sa Ginoo imong mga dalungan aron ikaw makadungog kaniya. Amen. Amen. Let's worship our God. Hallelujah. Let's sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Sing it out. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Amen, oh God. We want to see your presence, Father God, today, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence, Ginoo. Allow your Holy Spirit, Father God, to saturate this place, Father God, tuguti, Ginoo. Ngayon mo ha, Ginoong balaang. Espiritu, Ginoo mo, tugdon sa matag abaga, Father God, sa mga nakadungog, Father God, nini Ginoong takna, O Diyos. We thank you, Lord, for your holy presence.
We continue, Father God, to invite you, Lord. Open our eyes, Father God. Open our ears, Lord, that we may see you, God. That we may hear you, Lord. Gusto na mo, Father God, mabati ang imong presensya, O Diyos. We thank you, Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo sa mong matag-usa ka kinabuhi. That indeed, O God, you are great. Nagpabilin ka, Ginoong matinud-anon, Father God, sa mo Ginoong kinabuhi, sukad ka ni adto. Karon ug hangtod sa katapusan, Father God, busa angay ka, Ginoong taygon. Angay nga sangpito ng imong ngalan, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayod matinudan dun. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dungon mo sangpit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Let's declare, matinudan ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala ka mausap, sukad pa kaniadto ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church. Let's sing praises. Let's worship our God. You are great, O Lord. Gamhanan ng iyong ngalan. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan, Father God. Matinud-anon ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sugat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinudanon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, matinodanon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala ka mausap, sukat pa kaniadto ang paglaom ko. Tinodanon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako,
kanakong ikutan ko. Wala ka mausap, sukat pa kaniat ko, ang paglaom ko. Come on, let's worship! Matinodanon ka sa mga pulong ko, ang asahan mong anak ko, ikutan ko. Wala ka mausap, sukat pa kaniat ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lang gusto. Come on, church, let's sing new songs to our God. We praise you, Lord. We glorify your name. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy. You are worthy. We glorify, we praise your name, Lord. Matinodanon ka. Thank you, Jesus. We glorify your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're worthy. You're worthy. You're worthy. You're worthy. We will rest in your presence, Lord. Hallelujah. Ang tinod nga gugmana kanimo, anak kanimo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you for your presence. We thank you that you are here with us today. We declare, Father God, ganini Ginoong takna, namuhat ka sa matag usa ang kinabuhi. Namuhat ka sa matag usa ang kasing-kasing. Namuhat ka sa matag usa ka huna-huna. Thank you, Jesus. We declare your greatness. We declare your glory. Angay kang taygon, angay kang simbaho, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tanang dungo, bimaya, Father God. Kanimo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Mayong buntag, good morning mga kaigsuunan. Labi na katong mga naakaron sa mga panimalay na nagahimo nining atong simbalay. We miss every one of you ug we thank God still no na bisan sa lisod natong kahimtang sitwasyon ang pagkamaayo sa Ginoo amoy nagapatimbabaw kanato. Before ta magpadayon sa atong buluhaton ining taknaa karong Domingo, June 20, buot na ko unang ipaabot ang ato ang pag greet sa tanang mga amahan ng Happy Father's Day. No, we know that the world is celebrating the occasion of the Father's Day, and so sa tanang mga amahan nato diya sa matag panimalay ato ang ginapaabot kaninyo ang usa ka malipayon natong pag paabot nining atong greetings for this Father's Day celebration. God bless every fathers of our homes. Again, it's good to share with you sa makausa ang mensahe sa pulong sa Diyos. Karong mga katapusang semana na karon sa bulan sa Hunyo, much as we wanted to go back to the usual thing na atong ginabuhat, pero ipabili nato gihapon ang ato ang positibong paglantaw bisan ang atong pagsalig sa mga pamaagi sa Dios alang kanatong tanan. Amen. And so in fact, mao to ang ato ang usa sa mga tutukan nato niining kabuntagon mga igsoon, no?
We do have that kind of expectation na supposedly ang duha ka semanang gihangyo ka nato na magstay at home ta for a while, humani ana makabalik ta sa ato ang usual na mga buluhaton na ginahimo sa panimalay sa Ginoo. But nonetheless, as uh, uh, the executive orders ato ang governor has been extended, ato pog extend ang atong pagsabot ug labaw sa tanan ato pud extend ang atong pailog, no, ug ang ato pagkamapasalamaton gihapon diha sa atong buhi Dios. In fact, mao gid na ang ato ang tutukan na mensahe karong kabuntagon. And the title of our message today is Grateful in Groaning. Ang pagkamapasalamaton nato taliwala sa mga pag-agulo na ato ang giatubang. Now, we will be emphasizing here on overcoming impatience and ingratitude. No, moto atong giingon ganiha. When we are all hoping, no, sa dihang niabot na ikaduha ang limit, no, ikaduhang semana na giingon kanato na magbalik ta sa MECQ, we are somehow hoping and believing na ma-lift up na o mabalik ta sa MGCQ. Pero our expectation did not happen, but nonetheless, ang mensahe usab kanato karong kabuntagon ang angay natong hinumduman. How we can be patient, how we can remain grateful, no? Even if sa ato ang paminaw sa atong sitwasyon, mura og nagkalisod ang sitwasyon sa atong palibot. And sama sa atong mensahe usab atong mga duha ka Domingo, wherein atong gi-emphasize ang kahalagahan, importansya nga dili ta mawad anong paglaom, mga igsoon. No, ang atong paglaom, the other Sunday we talk about kung ato lang gid kining isentro itutok diha kang Ginoong Hesus, dili gid ta pakyason, no, sa Ginoo. As we have a living hope, buhi nga paglaom diha kang Ginoong Hesus. So sa atong mensahe karon, kung dili man nato mapugnan ang mga kalisod ug ang mga kalisang sa atong palibot, but still, the reminder for us today is how we can remain grateful. Sa utsang pamaagi gihapon magpabilin kitang mapasalamaton. Taliwala nga ang kalibutan karon nag-agulo. Okay? And the very first thing na angay natong i-address din is yung attitude nato of being impatient, no? Pang mura og dili ta ka hulat og kapaabot, and we really want to put everything on our hand, no? Isa yun sa mga rason kung anong angay nato kining hisgutan. So how can we overcome impatience and ingratitude? Mao na ang ato ang tutukan karong kabuntagon, mga igsoon. So let's read for our scripture text, Romans chapter 12. We'll be reading verse 12 only, but I will be using a story that we can find in the Old Testament, particularly in the book of Numbers chapter 21 verse 1 to 7. But let me read to you una ang Romans chapter 12, ang ato ang introductory verse, where it says, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Balikan ako, ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 12, versikulo 12, mga igsuon, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Ang Ginoo magapanalangin ini mga pulong atong nadungog ug atong itugyan sa iyaha ining oras ang ato ang pagpamalandong sa iyang mensahe. Lord, kutob sa imong mga kaanakan sa makausa, Lord God, ining panahon nga namati og maminaw o Dios ining imong mga mensahe as we are unable, Ginoo Lord God, to gather together physically diya sa imong panimalay. Pero salamat gihapon, Ginoo Lord God, for giving us wisdom and teaching us ways, Lord, so sa pamaagi na ang imong mensahe maipaabot gihapon sa matag kasing-kasing sa imong mga katawhan. Salamat nining mga ekwipo, mga teknolohiya, Ginoo Lord God, that are available today in our time. And so busa, Ginoo Lord God, among gisalig diha kanimo ang tanan, kutob, Ginoo Lord God, sa imong mga kanakan na maabot nining mensahe, Lord, as it is will be also posted online, Ginoo, hikapa mga kasing-kasing, ablihi, Lord God, ang mga huna-huna o pasabta kami sa yano na pamaagi uban sa tabang sa imong balaang espiritu, sa imong mensahe, Ginoo Lord God, na may magadalag paglaom, kalig-on o kalipay, kalinaw sa among matag kasing-kasing, matag kinabuhi. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay pagtapos,
Lord, ug walay laing matuboy sa unahan ug human niining tanan, kundi ikaw lamang Ginoo. Among gisalig kanimong tanan diha sa kamal sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Balikan nato mga igsoon. How can we be grateful even if we are groaning? And how can we overcome kining ato ang impatience? Loss the attitude of gratefulness sa pagkamapasalamaton is kung moabot na kita sa ginatawag natong atong mga limitasyon, no? That's the time na labaw natong bantayanan mga igsoon. But let me say this first. The time of pandemic pushed every one of us to our limit. Nawato natog dili pero mo ka matuuran na kining pandemya ang naabot sa kalibutan ug bisan sa ato ang panahon karon mga igsoon, sa atong dapit karon, ang mo'y nagdala ka nato sa tanan natong limitasyon, no? It pushed each one of us to the maximum limit. Butang na lang nato yung word na maximum, no? Kasi dili lang man kita ang nakaagi niini karon, but everyone, almost everybody in the world do have been tested somehow, no? Naabot kitang tanan diha sa pinakalimitasyon nato sa atong kinabuhi, no? So when we talk about the effect of this pandemic, every one of us, kitang tanan mga igsoon, have been pushed to that limit na ato ang nasigutan karon. So dunay kasabihan ang tinuod daw natong kinaiya batasan og atong pagkakita mogawas kung kita naagid sa kalisod, no? Kaya nga in this difficult hour, this difficult time, mas labaw na mailhan kita ni ining mga paagiha. So the pandemic pushed every one of us to our limit, and it describes who we are and determines what is within us. Una usa sa mga butang na angay natong hunahunahon sa mga igsoon. There's a purpose for everything, and even the pandemic has a purpose somehow, no? Pinaagi ni ining pandemyang naabot sa kalibutan, gi-describe ni ini ang matag tawo. It describes you and I. It describes you and me. It describes who we are. Diyan nato makita ang mga tawo sa tinuod nilang mga pamatasan kinaiya. Sa ilang tinuod nilang kahimtang. So this pandemic describes who we are. And also it determines what is within us. No? Kung pinaagi usab ni ining pandemya na atong giatubang karon, makita og mailhan kung unsay nasa sulod kanato. No? So let's talk more about that today. So today let us study God's word once again, and together let us learn how to be grateful by heart even if we are groaning in hardships. Unang nindot natong hunahunahon mga igsoon, no? Kaning kalisod nagiatubang sa kalibutan karon, dunay katuyuan. Tubangan sa Ginoo, ipadayag ni ini ang atong tinuod na pagka tawo nining panahon. So let us study God's word and learn how to be grateful by heart even if we are groaning in hardships. Hallelujah. So, in the passage that we read, ginamit nato ang introductory verse in Romans chapter 12 verse 12 where it says, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Let me read that in our word sa to pinulungan sa Cebuano mga igsoon. Ang Roma kapitulo 12 versikulo 12. And mao kini ang pagkaingon mga igsoon. Romans chapter 12 verse 12 in the Cebuano translation says, "Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan ug pagampo kanunay." Mao kini mga igsoon ang akmang tambag kanato gikan sa pulong sa Ginoo, that if we wanted to overcome impatience and ingratitude, Romans chapter 12 verse 12 as a reminder for us. Again, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So out of these passages, gamiton pud nato unya mga igsoon, basahon na lang nato daan ang naisulat usab dito sa aklat sa Daang Tugon sa Book of Numbers chapter 21 verse 1 to 7. And let me read that to you also in the Cebuano translation aron mas dali natong masabtan kini mga kaigsuonan. Numbers chapter 21
Okay? And we will be reading verse 1 to 7. Ug mao kini ang ato ang mabasahan. Ingon dinhi sa pagkadungog sa kaananhong hari sa Arad nga nagpuyo sa Negev, nga nagpadulong ang mga Israelita agi sa dalan sa Atarim, nakig-away sila kanila ug nakabihag siyag pipila ka Israelita. Verse 2, ug nanaad ang mga Israelita sa Ginoo, mingon sila, kung itugyan mo kanamo kining mga tawhana, laglagon gayud namo sa hingpit ang ilang mga syudad, ingon nga halad nganha kanimo. Sa pagpadayon sa versikulo 3, ingon dinhi, gipatalinghugan sa Ginoo ang Israel ug nabuntog nila ang mga kaananhon ug gilaglag nila ang mga tawo ug ang ilang mga syudad. Tungod niini, kadtong dapita ginganlag Horma. Verse 4, gikan sa bukid sa Hor, misubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tawo gikabsag pailob, samtang nagpanaw sila. Verse 5, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Miingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ehipto nganhi niining kaming awan? Inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya, verse 6, unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang nangamatay. Verse 7, ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Now, this story that happens to the Israelites, mga igsoon, dito sa Book of Numbers, chapter 21, is a good reflection for us as well sa atong panahon karon. In the story ng atong balikan, to summarize it a bit, there was a time na ang Israel nakig-away, no, sa hari sa Arad. And they are people living in Canaan. And then, dunay pag-ampog, dunay gipangayo ang mga Israelinhon sa Ginoo. Ingon sa ilaha, nag-ingon sa Ginoo na kung itugyan sa Ginoo kanila ang ilahang kaaway, ang mga kaaway, ang mga buot mo atubang kanila, nanaad sila sa Ginoo, ang mga Israelinhon, na ilang laglagon gayod sa hingpit ang ilang syudad, ingon nga halad nganha kanila. Nganha sa Ginoo. Og ang Ginoo nalipay og gipatalinghugan, matud pa sa verse 3, gipatalinghugan sa Ginoo ang Israel og nabuntog nila ang mga kananhon og gilaglag nila ang mga tawo ug ang ilang mga syudad. Tungod niini katong dapita ginganlag Horma. So one time sa pakik-away sa mga Israelinhon, mga igsoon, ipakita gihapon sa Ginoo nga siya mao ang mooy kanunay na katabang sa iyang mga katawhan nga panahon sa kalisod. In the story that we have read, we learn that after they gained the victory over their enemy, no, nagpadayon sila sa ilahang panaw. And sa unahan sa storya, mga igsoon, nadaog nila ang ilang kaaway with all the victory, uban sa tabang sa Ginoo, uban sa pabor sa Ginoo na gihatag kanila. They were able to defeat their enemy. However, dito sa unahan, kung atong makita, mga igsoon, samtang nagpadayon sila sa ilahang lakaw, niabot sa punto, no, sa dihang ang matag usa ang mga tawo nakauban ni Moises sa tong panahon na usay term na gigamit dito, gikabsag pailob. Verse 4, no, sa dihang nagpadulong sila sa dagat sa Akaba aron dili sila makalata sa Idumea, apan ang mga tawo gikabsag pailob samtang nagpanaw sila. Ug verse 5, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Mingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ehipto nganhi niining kaming awan, inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw. Now we can see the story here, mga igsoon, na human sila makadaog sa ilang kaaway, nakaagi sila kalisod. And the hardship of winning the battle is not an issue to them. Sa mga panahon nga wala na sila'y kaaway, ang maoy labaw na nindot natong lantaw
sa dihang nahimo na silang madaogon batok silang kaaway, sa unahan mga igsoon sa dihang nag-agi sila ug nakatubang sila sa mga pagsulay sa mga kalisod, ang atong makita dito mga igsoon ang mga tawo sa dihang nakabsat sila pailob, giaway nila ang ilahang leader nga si Moises. How sad to know to that, no? Na they were not able to show that kind of impatience when they are sa dihang giatubang nila ug nakigubat sila sa mga kananhon. Panahon na nakabati sila kagutom, sa panahon na nakabati sila kakapoy, sa panahon na nakabati sila kalisod, ang ilang giaway dili ang ilahang mga giatubang sa una kundi ang ilang mismong mga pangulo ang ilang gibasol o giaway. How sad to know. So we can learn from this story, Mike, so on, of how we can draw reflection and lesson niining mga kahimtang nagiagyan usab sa mga katawan sa Ginoo. It's sad to note na dili ang pakig-abay, gubat nila ang maoy problema. Kundili sa panahon nga nakaagi sila kalisod, kagutom o kauhaw sa ilang pagpanaw, diha gyud ning gawas ang tinuod nila mga papatasan kinaiya. Ako ato pang isulti sa lakto na pagkaistorya ang mga bati nila pamatasan ang maoy di ganahan ng Ginoo somehow diya sa unahan. Sa istorya dito sa kinabuhi sa mga Israelinhon, mga igsoon, in the story of the Israelites in Numbers chapter 21. Atong makita sa nindot nga pamalandungon nato mga igsoon. Na human sila makadaog gikan sa ilang mga kaaway, sa ilang mga kaaway, gipadaog sila sa Ginoo, gitabangan sila sa Ginoo, pero sa unahan doon ay nahitabo na mas nakapag-uol sa kasing-kasing sa Dios. Mga igsoon, diha nato makita una mga igsoon nga dili ang mga kaaway nila ang maoy nagdala kanilang kalistanan. Ang pinakadakong issue dito sa kahimtang sa mga katawan sa Ginoo mga igsoon, dili ang ilang mga kaaway kundi ang ilang mga kinaiya. Hallelujah. Hallelujah. So it's not really the enemy that hinders them, no? Dili talaga ang kaaway ang babag sa ilahang kinabuhi atong panahona, kundi ang mga pamatasan kinaiya. Atong panahona sa diyang agi sila sa mga lisod na panahon, kahimtang nagdala kanila sa pagpadagdag sa iya na mismo ang Ginoo wala malipay. Busa ang Ginoo nagpadalag mga bitin, malala nga mga bitin, matud pa sa istorya og ipamaak ang mga katawan sa Dios ug daghang mga nangamatay na mga Israelino. Maayo na lang gani kay nagpaubos sila silang kaugalingon. Nangayo sila sa ilang kahadlok tingali, no? Nangayo sila pasaylo sa Ginoo, nangayo sila pasaylo kang Moses ug si Moses nag-angko. How sad and how true as well sa to ang panahon karon na dili ang giatubang na problema sa atong komunidad karon ang pinakadakong issue. It's not really, I think, the COVID. It's not. It's about the character that we are dealing. Ginatubang nato mga igsoon karong panahon ug ato ang pagkaugalingon. So let's learn also today from this story that we have read how we can overcome our impatience. These people have been ungrateful and they have been impatient before God. Busa ang Ginoo wala malipay sa patasan kinaiya ilang napadayag kanila. Og ang Ginoo gitudloan usab sila sa usa ka lesson ang ilang makatunan. But one really thing that brought them to that kind of action is their impatience and their ingratitude. Duha lang kabutang ang atong makita out of the story in the book of Numbers, mga igsoon, na gusto natong emphasize nato usab katunan karong adlaw how we can apply the principle in our present time today. So let's learn to overcome impatience and ingratitude. How? So in this story, to overcome impatience, the scripture text in the book of Romans reminds us of the kind of character that must prevail in us. Unahon nato tong sa aklat sa Roma, mga igsoon. When we talk about overcoming our impatience, sama sa kinaiya batasan nga gipakita atubangan ni Moses, ilang pangulo ug atubangan sa Dios na mao naglantaw kanila
the impatience of these people are the reason why kung anong kabot kanila katong kahimtang nga nagdala kanila o diha sa dili maayong sitwasyon sa lang kinabuhi. So let's learn today how we can overcome impatience. No, in our time today, labi na sa sitwasyon nato sa pandemya, people really there's that kind of growth karaang mga semana na wala ta kagawa sa balay. I was there in sa merkado tong schedule ng akong pagpamalit mga nakapangutana to sa mga tindero, no, kasi adlaw nga wala gyud, no, adlaw sa Domingo na wala sila gitugutan, wala kita gitugutan nga magawas o dili ko sila gitugutan na mamaligya. I felt sorry for them because nadungog na ako gikan sa baba ni mga tawhan. Sila'y adlaw-adlaw na ginabayran pero ay adlaw na dili sila pabaligyaon. So the growing impatience of the people somehow, especially in the times of crisis, ang usa sa mga importanteng butang na ang inatong bantayan. So to overcome impatience, let's learn from what has been revealed in the book of Romans. And dunay mga pagpahinumdum kanato sa mga klase sa kinaiya nga angay mapadayag kanato maigsoon. So let's go back to Romans chapter 12 verse 12 where it says, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Let me read that to you sa tuang pinulungan sa Cebuano aron mas labaw natong masabtan mga igsoon. Roma kapitulo 12 versikulo 12. Og mao kini ang pagkasulti sa atong pinulungan. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan ug pagampo kanunay. So these are out of this passage that we read in Romans chapter 12, let's learn how we can overcome impatience. Dumi ka maigsoon, kining pagka-way pasensya nato usahay o pagkahurot sa to pasensya ang mo'y magdala kanato diha sa dili kahimtang. So let's learn today how we can deal with this. In Romans chapter 12, we are being taught out of this passage several things we need to know in order to overcome our impatience. Number 1, ingon dito sa Romans chapter 12 verse 12 sa tumoy, ingon dito, be faithful in prayer. Be faithful in prayer. One key principle of overcoming impatience, labi na sa panahon nato karon maigsoon, panahon na nalilimitahan or the more kitang nilimitahan sa atong lihok, sa atong ginabuhat ug sa kalisod atong giatubang karon maigsoon. The principle that has been taught to us in that scripture is primarily we are reminded once again to be faithful in prayer. Back to basics, back to basics. Importante ang mga pag-ampo labi na sa mga panahon nga atas diha sa mga lisod na kahimtang. So the Bible said in Romans chapter 12 verse 12, faithful in prayer. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So look at these three. Nag-mention diyan Apostle Pablo Maigsoon. But let's take it one at a time. Yung sa una diha, in overcoming our impatience, we need to be faithful in. Importante gihapon na mapadayag kanato ang ato ang asan diha sa mga pag-ampo. Hallelujah. Praise the Lord. The more we face difficult times and season, the more kitang ginaawhag diha sa pagpakita sa ato pagkamay. But there's something we need to understand here, my son. The scripture said we must be faithful in prayer. And here's something I would like to share to you as a reflection. People who lacks patience lacks prayer. Ang tao nga dili gayud baka pailob, ang tao gayud nga dili makalahutay, ang mga taong dili. That's the first thing we need to bear in mind. Why the scripture is reminding us that in order to overcome our impatience, we need to be prayerful. We need to be faithful in prayer. Pero sama sa tong gingon maigsoon, ang mga tawo na kulang, makabsan diha sa pailob, mga tawong nakabsan po diha sa mga pag-ampo. Remember the story in Numbers chapter 21? That the people have no problem when they went into war with their enemy. Nakik-away sila, nakikpatay sila hangtod madaog nila mga igsoon. Pero sa panahon na sila nagpadayon diha sa pagpana o nag-agi sila sa mga lisod ng mga agianan, dito gyud napadayag ang ilang pagkaway pailog.
ilang pagkaway pasensya mga igsoon. And that lead them to that kind of situation. Nagdala kanila diya sa kalistanan. Hallelujah. So people who lacks patience lacks prayer. So ang mga tao lamang na dili gayud may nampuon, ang mooy mahutdan og pailog. Kumusta man ang ato ang pailog karon mga igsoon? We don't even know. Hopefully no, nakutob ra gyud karong petsa 30 mga limitasyon nag-impose ka nato. Pero even so, kung pananglitan man ang ato expectation dili gihapon mahitabo, it should never be a license to lose patience. Hallelujah. Halika na to. People who lacks patience are people who lacks in prayer. Ang taong di kapailog, ang taong klarong way pagampo. Dili nila nahimong batasan ang pagampo. We learned that as well sa kinabuhi sa mga Israelino. So might as well that the difficult times na ato ang giatubang karon challenging us to be more frank, to be more truthful in our discipline of prayer. Salamat mga igsoon, na bisag nata sa ato panimalay dili ta mapugnan sa mga pagampo. Mapugnan man tingali ta sa pag-anhi diri sa simbahan, pero walay makapugong sa tawo buot gayud mo simba ug maampo sa Ginoo. Hallelujah. So that's why even today, bisag naamo sa inyong mga panimalay, mapugnan man ta sa ato ang naanda ng mga panagtigom, pero dili mapugnan ang mga kanakan sa Dios diha sa pagsimba. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Ug bisan malimitahan ang ato ang mga panagtigom, pero dili mapugnan ang mga tawong mainampuan. So I trust and I still believe even sa inyong mga panimalay, yung time to pray, time even doon ang gyapon may panahon usab sa pagpakita pagpadayag sa inyong pagkamay ng puon diha sa atong buhi na Dios, because people who lacks patience. Hallelujah. Like i-consider po dato kini mga igsoon, ang tawo nga magpaabot pagkalisod ay muampo dili may. Here's something that goes to my mind. No, na-realize na ako, I would like to share to you somehow that kind of thought today. Kung ang tao di ay mag-ampo panahon nga maglisod kanang tawhana dili gyud na may nampuon. Because prayer is a day-to-day habit. Amen? Naman ta sa kalisod, naman ta sa maayong kahimtang, ang mga pag-ampo dili gyud nato undangan. Praise the Lord. So that's the first thing that the scripture reminded us in order to overcome impatience. Be faithful in prayer. Padayon ta sa pagkamay ng puon mga igsoon. Kay mao gyud na ang maoy atong pamaagi aron madaog gayud nato ang pagkaway pailog diha sa kahimtang atong giatubang karon. Ikaduha mga igsoon, from the scripture that we have read, not only to be faithful in prayer, the scripture also tells us in Romans chapter 12 verse 12 that we must be joyful in hope. And dili na nako siguro kayo ding elaborate because 2 Sundays na natong gisgutan ang mahitungod sa paglaom mga igsoon. But let me just add some more. When the scripture said, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Take note of the sequence again, mga igsoon. Sa tumoy ni ini, we are encouraged to be faithful in prayer. Sa beginning part, we are also being encouraged to be joyful in hope. And then at the middle, gisulti dito, then we can have patience in times of affliction. So these are the two important part of this scripture that we should also learn today. Be faithful in prayer. The second one is be joyful in hope. Magpabilin kitang malipayon uban sa paglaom nato diya sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. The reason why is because a person of hope don't easily give up. That's what we learned in the past 2 Sundays natong gisgutan. Kung anong importante ang paglaom kasi samtang na ang taong naay paglaom di gid mo. It is hope that gives us the will to endure. It is hope that keeps us holding on. Kaya importante gyud ang paglaom mga igsoon. Pero balikan nato, gi-mention ako na balik dito sa Romans chapter 12, we need to be joyful in hope. Dili lang ta maglaom, pero sa atong paglaom mga igsoon, magpabili ng kalipay. Hallelujah. Praise the Lord. So balikan ako, a person of hope don't easily gives up because a person, ang tawong doon na gayoy paglaom, dili gyud mahutdan og kalipay. Sayang kasing-kasing. Hinumdumi kini.
Malipayon nga nagapaabot ang tawong dunay paglaom nga gikan sa Dios. That's the power of hope. That's the power when we keep the hope in our hearts. So tama na po ang giingon dito sa Book of Romans, no? Let's remain hopeful. But more than just being hopeful, let us be joyful in hope. Pabiling kitang malipayon diha sa paglaom nato diha sa atong buhi na Dios. So those are the two things that has been mentioned. Now, balikan nato sa mas tong giingon. Now, these are the two things. These two things are vital. Being faithful in prayer and being joyful in hope. These two are vital so that we can patiently endure every affliction. Have you noticed? Romans chapter 12, verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, be faithful in prayer. So in between prayer and hopefulness is the endurance against affliction. Makaya natong agwantahon ang kalisod. Makaya natong um, mulahutay mga igsoon. Patiently endure every affliction when hope and prayers will remain as our habit. Pabilin gayud kitang mainampuon og malaumon kanunay diha sa pagpangalagad sa atong buhi na Dios. So praise the Lord. So those are the two parts that we can learn on how we can overcome our impatience. So I hope and pray na bisag sa to ang application niini sa atong adlaw-adlaw nga kahimtang sa kinabuhi, let us remind ourselves. Prayer, hope, salat, it in us the endurance against affliction. No? Tagaan kita niining kapasidad na makahukay sa pagsusod natong sagubangon or atubangon. Praise God. Praise the Lord. Now, the second one, mga igsuon, is to overcome ingratitude. Sa unsang pamaagi pud nato mahimong madaog ang pagkaway batasan diya sa pagkamapasalamatan. I don't know how to put that in Cebuano, but ingratitude is a pagkaway dili pagkamapasalamaton, no? Because that is also the thing that we can learn from the scripture that we have read. Now, to overcome our ingratitude, let us learn the biblical principles taught in Numbers 21, verse 1 to 7. So, gibasa na nato ganiha, pero i-refresh lang nato ang atong mga panghuna-huna. Sa panahon nga gipadaog sa Ginoo ang mga Israelinhon, nalipay sila. Ug nagpadayon sila sa ilahang panaw. Pero sa panahon na niagi sila sa mga lisod nga mga dapit ug mga agianan, dito ning gawas ang batasan kinaiya. Dili lang si Moses ang wa ganahan kundi ang Ginoo mismo. Usa dunay mga bitin nga nangabot ug gipamaak sila og daghang nangamatay kanila. Now we can learn from that principle sa mas tong giingon mga igsoon na usahay ang atong pinakakaaway dili ka ng mga tawo nga nagdaot ka nato. Usahay ang pinakadako natong kaaway kanang batasan dili kayo angay magpabilin ka nato. Hallelujah. So let's look at this story once again and learn how we can overcome our ingratitude. Because definitely, ang gipakita ng mga Israelinhon at tubangan sa Moses at saka tubangan sa Ginoo, ang dili nila magpagkamapasalamaton nganong ingrata man sila ani mga panahon. Remember, they just won the battle against their enemy from Canaan. Ang mga kananhon ilahang nadaog o nalupig maigsoon. O nagpadayon sila sa ilang panaw. Pero sa panahon nga nakabati sila kauhaw, kagutom, ang ilahang giaway, ang ilahang mga kaubang mga. So that kind of situation reminds us na kanang mga tawhana wala gid nay batasan. That's why tanaw nato kini let us learn the biblical principle taught in this particular story that we read. Number 1, ato makita din na principle that has been taught in that story. Number 1 is never tear down those never tear down those whom God used to build you up. Dili daw nato angay awayon ang mga tawong gigamit sa Ginoo aron kita itutoy. Hallelujah. Balikan nako, never tear down those whom God used to build you up. The Israelites somehow sinned against God because after Moses led them in victory over their enemy, madaugan nilang napildi ang ilang kaaway. Pero sa unahan sa dihang nakabati sila kagutom ug kalisod sa ilang panaw mga igsoon.
ang ilahang giaway si Moses, ang ilahang pangulo. So the principle that we can learn from that story is that we should never tear down the people whom God used to build us up. Likid maayong kinaiya pamatasan na napadayag sa kinabuhi ni mga Israelinon mga igsoon. Na bang itabangan sila ni Moses aron madaog nila ang ilang kaaway, pero sa panahon nga nagpadayon sila sa ilang panaw, nakabati lang sila mga kakulian sa ilang mga panlawas ug tingali kakapoy sa ilang paglakaw, pero ang ilang giaway ang tawo mismong gigamit sa Ginoo aron himuon silang gawas nun dito sa yuta sa Ehipto. Praise God. Praise the Lord. So that's an important lesson that we need to learn today. Never tear down those whom God used to build you up. Nindot na principle, no? Never tear down those whom God used to build you up. Now, siguro, gamitan na ito ng illustration sa atong panahon. So, ang nakapaluya ka nato samot sa ato ang kahimtang sa atong nasod karon mga igsoon, ano? Dili ang pagtaas ng cases ng COVID infection. Ang samot na nakapaluya ka nato kung inyong nasupay na bantayan mga igsoon. Kana bang mga kapwa kauban natong mga Pilipino nga bisag sa pagpaningkamot sa atong gobyerno pangitaag paagi aron masulbad kining problema sa pandemya. Kana bang salamat lang gani kay naay nangabot na karon ng mga vaccines, no, sa na gina-distribute karon sa tanang mga dapit sa tibuok Pilipinas. Pero subo pa man na bisag sa effort usahay sa atong gobyerno to provide the medicines needed, the vaccines needed, pero mga magulbulan naagi mga tawo nga maoy makay tungod sa bisag sa pagpaningkamot. Nakasulay naningkamot kag tagpaagi na makatabang sa sulbad sa problema, pero bisan sa imong pagtabang dunay mga sakit na madungog ikaw gikan sa mga tawo sa palibot. Exactly, that is what most also the same feeling that God felt somehow. Kining mga tawhana, they are in they have this kind of ingratitude. Imagine ka, bago pa lang sila gipadaog sa Ginoo dito sa gubat, sa unahan sa dihang nagkalisod-lisod sila, kabati sila kagutom kay wala pa man pud sila kaabot sa lugar nga angay sila magpahulay. Ina nang giaway si Moses. How ungrateful. How bad that attitude na napadayag sa kinabuhi nining mga. So never tear down those whom God used to build you up. One principle taught in that story. Now there's a saying that says, never bite the hands that feed you. No? Doon ay kasabihan na nagsasabi, wag mo raw kakagatin yung kamay na papakain sa'yo. Well, it's a good thing also to be reminded today that in this pandemic season, usa kini sa mga atong makitang rason kung anong ang mga tao mag-away-away. No? Because we lost that kind of attitude of gratitude. Tinulungan ka na nga, imbis na magpasalamat, daghan patang nasulti, daghan pang nasabi. No? So that's why, mga igsoon, this is something relevant in our time today. Let us apply the same teaching that we can learn from the time of Moses. To overcome ingratitude, never bite the hands that feed you. Wag mong dili na to angay dauton ang tawong nagbuhat ug maayo kanato. I could relate with Moses. After all the effort, after all sa iyang pagpaningkamot, tatabangan kini mga tawhana, pero on that instance na sila nakaagi lang og kalisod, nakabati lang sila kagutom, they are matawag talaga nato mga selfish attitude, no? Kasi sarili lang talaga yung iniisip nila, hindi nga nila naisip na nahuna-hunaan talaga. Siguro kung unsa pud nagsakripisyo og lisod nagiatubang ni Moses atong panahon na busa mo na nakita nato na suko ang Ginoo kanila. To the point talagang gipadala sa Ginoo mga malalang mga bitin aron matudluan sila of one of the hardest lesson that they ever learned. Because God, balikan nato tong gisulti nato tong sa una, God is so particular with our attitude. Now, this pandemic is bringing out attitude within us. Kaya, in this particular time, natong ginatubang karon mga igsoon, that while we are groaning, let's keep that attitude of gratitude. Huwag natin gawing lisensya yung hirap na dinadanas natin para sirain natin yung kaugali.
Dili nato angay gamitong rason aron dauton ang atong batasan mga igsoon tungod kay lisod ang atong kahimtang. Should never be a reason. It should never be a license to display a bad attitude in the bad situation. You can keep a good attitude even if you are in the bad times. I do believe. Kaya natin ipakita yung magandang ugali pa rin natin kahit nandoon tayo sa masamang pagkakataon or panahon. So that's that important lesson that we need to learn. We need to learn from out of that story. Dili nato angay dauton ang naghimo ka nato og maayo. Muna isa sa mga rason kung anong nasuko ang Israelinon ug ipadala sa Ginoo katong mga malalang bitin to teach those ungrateful, mga ingratang mga tawhan a lesson that they should learn. Hallelujah. So in overcoming ingratitude, learn from this principle taught in the scripture. Never tear down those whom God used to build you up. Kung merong ginagamit ng Diyos para tulungan ka, huwag mo silang mamasamain. Huwag mo silang sisiraan. Huwag mo silang gagawa ng masama. If God is sending someone to help you, never harm them. Never harm them. Makita nato sa mga balita karon mga igsoon, may problema nato, but we need to pray for them. Atong iampo ka naman. So that's the first principle that we can learn. Second principle that we can learn from the story of the Israelites, mga igsoon, is this: be good to God and stop grumbling. Hallelujah. Balikan ako. The second principle we can learn from the story in Numbers 21 verse 1 to 7 is be good to God and stop grumbling. Kung maayo ang Ginoo kanato mga igsoon, usa lang ang gipangayo sa Ginoo kanato. Undang kita diha sa pagpagulpot, sa pagkabagulpulan. Here's something I would like us all to take in consideration. Balusi ang pagkamaayo sa Ginoo kanimo pinaagi sa dili pagpagulpol. Hallelujah. Praise the Lord. And in that way, we can overcome ingratitude. Dili gid ta makasala o dili gid nato mabuhat ang usa ka butang na makapasakit sa kasing-kasing sa Ginoo mga igsoon kung ato gid kining tun-an. Balusi ang pagkamaayo sa Ginoo pinaagi sa dili pagpagulpol. We know, wala may tao karon na wala every one of us are having this hard time. Every one of us, bisag ang atong silingan, ang atong mga minahal nga naa sa layo, even people from other places of the planet are suffering the same. Pare-pares tayo naghihirap ngayon. Pero kalainan lang mga igsoon, dili tanang naglisod, mapasalamaton. Naalay mga pipila mga igsoon siguro, or thank God, kay kitudloan kita sa inaning pamatasan kinaiyagi ka sa puso sa Diyos. But that definitely we need to learn today. In overcoming ingratitude, bear in mind that we need to be good to God by stop the attitude of grumbling. Okay? Kung mahimo lang na, this is a personal reflection na gusto na akong i-share ka na to karon. Kung mahimo lang na akong pasalamatan ng Ginoo panahon sa akong kahayahay, dili ko angay mo dawat sa iyang panalangin panahon sa kalisod. Kung ang sa katawo di ay kay kabalo lang magpasalamat sa Ginoo kung pabor sa iyaha ang circumstansya, pag dili gayud pabor sa iyaha, bali gihapon or yabo gihapon ang bali sa iyang pamatasan ang makita. Balikan nako, personal nako kini. Kung mahimo lang na akong pasalamatan ng Ginoo panahon sa akong kahayahay, dili ko angay mo dawat sa iyang panalangin panahon sa kalisod. That's one big lesson I've learned when I was reading that story of the Israelites in Numbers chapter 21. Hallelujah, praise the Lord. So those are the two things we need to bear in mind if we want to overcome the attitude of ingratitude. Hindi maganda, dili maayo na padayag sa kinabuhi sa mga katawan sa Ginoo. Kining klaseng kinayag batasan nakita sa kinabuhi sa mga Israelinon mga igsoon. Let's overcome ingratitude. And we can do that by remembering those principles na atong gisgutan karon. Balikan nato, balusi ang pagkamaayo sa Ginoo kanimo pinaagi sa dili. Let's remain grateful even if we are groaning. Pabilin kitang mapasalamaton bisag taliwala sa mga lisod na panahon atong giatuban. Mahimo nato kana maigsoon. Ubad sa tabang sa Ginoo, mahimo nato kana. So let me close and let me bring this message into this conclusion. In the rising difficulties and hardships, let's keep these words in our hearts today. Sa balikan nako, walay
walay bisan kinsa kanato na wala la kaagi og kalisod. Pero panahon sa atong kalisod karon pahinumduman hinaot kita ining mga pulong sa Dios na angay natong hinumduman matag adlaw sa atong kinabuhi. Let me read to you Romans chapter 8 verse 35 to verse 39. And let me read that slowly. Ingon dinhi sa Romans 8:35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. One of the popular part of that is verse 38, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sabi ni Pablo Maikson, one time sa pagtudlo niya aning mga taga-Roma, wala daw makabulag ka nato diya sa gugma sa Ginoo. Bisag ang kalisod, bisag ang pinaka gahom sa kaaway na buot mubabag ka nato, dili gayud makapaundang sa gugma sa Ginoo. Now when Paul was writing this, he is truly giving us a kind of reflection that we need to carry today. In the season of pandemic, labaw natong i-meditate kini mga pulong nagisulat ni Pablo diya sa aklat sa Roma Maikson. In talking about the love of Christ in us. No? Kung talagang i-encapsulate lang nato yung kamatuoran nga dilita ibulag sa Ginoo, dilita bulagon sa Ginoo, walay makabulag kanato sa gugma sa Ginoo kanato, bisag ang kagutom, bisag ang mga kalisod, bisag ang mga pagsulay natong atubangon, matud pa ingon ni Pablo Maikson. So let's bear in mind that these are not valid reason, no? Para ilayo nato ang atong kaugalingon diha sa gugma sa Ginoo. In fact, walay makabulag kanato sa gugma sa Ginoo, matud pa ni Pablo. So let us all be reminded today once again of this message. And let me close by saying this. Let us remain patient in times of affliction. Magpabilin gayud kitang kalmado, pasensyoso. Panahon sama karon. Mura og ang atong sitwasyon dili ato masabtan. Usahay kalit gyud ta sabayan pa ng mga pila ka sagunson nga brown out, mga igsoon, sama sa atong giingon. Those are times that willfully happens so that the purpose for us will be revealed. No? Panahon na masulayan kita, panahon pod na mapamatud-an kung unsa ka tinuod ang ato pagpangalagad sa Ginoo, unsa ka tinuod kining kinabuhi na ato ang dumala tubangan sa atong buhi na Dios. So let us remain patient in times of affliction, and let us always be grateful to God even if we are groaning in pain. Halika nato, bisag panahon sa kalisod, kaya nato magpasalamat sa Dios. Be grateful even if we are groaning. And lastly, let me say, let us trust the heart of God in this difficult season. Dunay awit humani ini maigsoon that I want you and I to meditate and listen carefully and be reminded that even in the times that we don't understand, let us trust the heart of God. Ang mga tawo lang na nakasabot o nakailag yun o maayo sa Ginoo, ang magpabiling masaligon kaniya, malaumon kaniya, o magpabiling matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Listen to the message of this song, and may this song also serve as our closing prayer in this message that we have heard today. Balikan nato, mga igsoon, let's be grateful and groaning, and let us overcome impatience and ingratitude by knowing the heart of God. It's hard times, difficult moments in our life. The Lord bless. The Lord continue to be with us. Amen. Amen. Sa bawat buhay
buhay natin. Ang Diyos ay mayroong layunin, may hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos di tulad ng sa atin, kaya kung naninindim ang akbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukupas. Siyang pag-asa, siya ang lunas, siya'y walang ang katumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita ng hangganan, at gaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang